So, kumusta mga kanoise? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoise. So, ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So, ang video to is mula na naman kay sa iyong araw. So, meron to pamagat na pati ako nagulat sa pasabaw na ito. So, yan yung panonoorin natin ngayon, men. Bibigyan natin to ng reaction and then kayo na lang din bahalang umusga. So, bago natin simulan sa iyong araw, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang suportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoise. So mga kanoise, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, pamagat ng video ito, pati ako nagulat sa pasabog na ito. So ano kaya yung kinagulat niya sa iyong araw, men, ano? So yeah, sa iyong araw, Pilipinoise, like, comment, share, subscribe. Start. Na revelasyon, mga kaibigan. Siguro nga. Isang nakakagulat na revelasyon, mga kaibigan, ang binitawan ng isang ex-chief justice ng bansa. Isiniwalat kasi niya ang isang expose na hindi pa ibinabalita kailanman patungkol sa pamilyang Duterte, lalong higit sa dating Pangulong Rodrigo Duterte at kay ex-PNP Chief General Bato de la Rosa. Halika, atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Ang ginawa ko noon, tinignan ko ng husto yung mga reports, pati ng mga ibang mga international commissions. At yung nakita namin at nahalata namin sa Korte Suprema ay nangyayari noon. So parang ang ebidensya ay manufactured talaga. At inamin ni then General Bato de la Rosa, Ex-Chief Justice Sereno binanggit na ang pamilyang Duterte ay accountable dapat naman daw talaga. para Kasi, sa extrajudicial alam nyo killing ba, ako, noong panahon. didis kasi ako dati, ano. Alam nyo ba kung ano yung reason bakit sinuportahan ko si FPRRD? Dahil yung parang siya yung gustong maging Robin Hood or parang ano ba, parang willing siya na siya yung ano, managot para iligtas yung ano, mga naapi, something like. Yan yung reason bakit binoto. Yan yung reason bakit nakakagwate ang akala ko pananagutan niya after his term. Diba? Like, sabi ko, grabe ang gara ng presidenteng to, ha. Willing niya talagang panagutan to after ng ano, hindi, alam mo naman, nandun kasi ako sa dasi na wala ako na salot talaga yung mga dikas and then ni sila, kailangan merong isa sa krisyo yung linya. Diba? Pero, yun nga, ngayon, kita naman natin na parang tatakbuhan or tinatakbuhan niya yung pananagutan. Parang doon ako nagsimulang madismaya sa kanya. Diba? And then, sumunod na lang yung mga mga expose ni ex-Senator Trillanes about doon sa sila, isa din pala sila sa nakikinabang sa drug war nung panahon niya, 'di ba? Kasi parang pinapatahimik daw yung mga kalaban, tapos sila yung namamayagpag sa negosyong 'yan. 'Di ba? Based sa mga evidence ni Trillanes, may basihan kasi. So parang doon ako nagsimula na, so nagising ako sa part na yun. Diba? Yun talaga yung gusto ko yung panagutan niya, yung ginagawa niya dati. Yeah. Ng drug war. May mga pahayag na gumigising sa bayan, mga salitang hindi madaling kalimutan. Ngunit ang sinabi ni dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno kamakailan ay tila mas malalim pa sa inaasahan ng marami. Ang mga pamilyang Duterte sa pangunguna ng dating Pangulong Duterte ay dapat humarap sa sakdal ng extrajudicial killings, ika pa ni Sereno. At itong pakinggan, mga kaibigan. ang mga pamilyang Duterte, pangunguna ni Pangulong Duterte, ay dapat humarap sa sakdal ng extrajudicial killings. Sa unay tila pamilyang Igulo, ngunit ang mga susunod niyang detalye ay tila nagpapaikot ng pag-iisip at nagdadala ng bigat na hindi madaling baliwalain. Bilang dating Chief Justice, sinabi ni Sereno na nakita niya mismo ang mga dokumento kaugnay ng mga insidente ng pagpatay noong drug war. Ngunit hindi lamang ito tama nga yung yung
tawag dyan, yung nilalagyan nila ng mga beng-beng para lang talaga ma-prove yung point nila na nanlaban. Kasi kung wala nga namang beng-beng pa, edi lugi sila doon, diba? Or mananagot sila. Pero ano ba? Never bang nag-cross sa investigasyon yung nilagay nila dito sa kaliwa tapos kanan pala, 'di ba? Or nilagay nila yung beng-beng sa kanan pero kaliwete pala. Never ba silang nagkamali sa part na 'yan? Maganda sana kung meron para ma-prove talaga nila na yung tinataniman parang ganyan. Yeah. Ako wala akong say dyan sa kapag ka nanlaban talaga. Like, totoong nanlaban kasi syempre yung kapulisan natin, needed din nilang i-protect yung mga sarili nila. But, yun nga, sa bibig kasi ni FPRRD mismo nang galing na encourage them to fight. Diba? So, parang dun na nawawala yung natin, pagiging makatao natin. Tsaka, I think hindi naman kasi sila nagre-research na yan ba talaga yung tao na yan? I mean, tulak ba talaga yan? Pusher ba talaga yan? Or user ba talaga yan? Ang problema kasi sa kanila, nilalahat nila pusher, tapos user. Tapos yung mga wala mo to. Or bang laki ng tiyan. Kahit ang karamihan sa kanila ay kanang kamay, hindi ito kwento ng isang isolated na insidente. Kung tutuusin, tila may sistematikong disenyo, ika pa niya, isang manipulasyon na hindi may tatanggi. Halika, pakinggan natin ang dating Chief Justice. Nung ako ay Chief Justice, nakita ko mismo yung mga dokumento, no? Ang ginawa ko noon, tinignan ko ng husto yung mga reports, pati ng mga ibang mga international commissions. At yung nakita namin at nahalata namin sa Korte Suprema ay nangyayari noon na pare-pareho ang baril, yung tao na wala naman talaga. kanan ng Kaya nga hindi mo rin ma-blame yung family ng mga victims ng EJK kung dalhin nila sa ICC. Ngunit bakit Diba? Parati kasi yung sigaw ng mga DDS, functional naman yung law natin. Functional nga, pero alam niyo naman kung gaano kaprotektado ni FPRRD yung mga kapulisan dati. Yung mga nakilahok sa war on drugs niya. Diba? So, yeah. Parang lugi ka nun. Baka na-cleared na yung case Diba? Ngayon, dinala nila sa ICC. Nagbilang sila ng ilang taon. Nasa na si FPRRD ngayon. Nandun na. Pinanagutan na yung kasalanan niya. Diba? I think good call na rin yun kahit pa paano. Yeah. Paano may papakita ang katarungan? Ngunit, hindi lamang ito tanong ng katarungan sa korte kaibigan. Ito ay tanong ng katarungan para sa bawat pamilyang nawalan. At dito nagiging mas mabigat ang usapin. Ayon kay Sereno, matagal nang hinihintay ng Korte Suprema ang mga investigative reports mula sa PNP. Ngunit ang mga dumating, puno ng inconsistencies, mga pattern, at walang malinaw na larawan ng katotohanan. Kaya't ang tanong, ano ang sinusubukang itago? Pakinggan pa natin si Sereno. At inamin ni General Bato de la Rosa na wala pa silang totoong investigasyon na nagagawa. In fact, ang tagal ng paghintay ng Korte Suprema na isumite nila yung mga investigative reports. At nung dumating, makikita mo parang yung mga papel na nakita namin ay pare-pareho, may pattern na parang hindi unique
crime incidents report or killing incidents report, no? Ngunit hindi doon nagtatapos ang kwento. Sa kabila ng tila pagbabaliwala sa mga ebidensya noon, umusad na ang proseso. Ang International Criminal Court ay nagkakaroon Tama nga eh. ng masusing Like, pagsisiyasat. pinanghahawakan ng mga DDS, bakit ngayon lang daw, di ba? Kung talagang madumi yung way ni FPRRD, bakit hindi na panagot dati? Alangan, di ba? Time nyo yun eh. Watch ni Duterte yun eh. 2016 Di ba? Ika nga ni FPRRD, not on my watch. Di ba? So, meaning, wala talaga. Wala kayong panama doon. kahit kaunti. Kaya't ang panawagan niya ngayon ay mas simple ngunit mas matapang. Ipaubayan natin ang proseso sa hustisya. Ika pa niya, tulungan natin ang ating gobyerno at ang ICC na maimbestigahan ang mga aligasyong laban kay dating Pangulong Duterte. Dagdag pa ni Sereno. Atin pa siyang pakinggan, mga kaibigan. At alam mo, ang ICC hindi basta-basta yan gagalaw. Meron sila talagang nakitang kailangang isunod na procedure. So, ipaharap natin si Presidente Duterte at nakakatuwa na ang sinabi ng DOJ lately, no? Kung hihingi ang Interpol ng tulong, ay magko-cooperate sila. Tulungan po natin ang ating gobyerno at ang ICC na ituloy ang pag-imbestiga kay Presidente Duterte at marami ho siyang kailangang panagutan. Ngunit saan ito hahantong? Sa wakas, tila may liwanag sa dulo ng mahabang dilim. Kamakailan, sinabi ng Department of Justice na magko-cooperate sila kung hihingi ng tulong ang Interpol. Isang bagay na tila imposible noon. Well, sa mga DDS, hindi nila handang tanggapin yan. Ika pa ni Sereno. Diba? Kasi isa lang naman yung yung paniniwala ng mga DDS. Ngunit isang bagay ang Yung hindi malinaw. mapanagot sa Ang katarungan FPRRD. ay hindi dapat maiwawala. Regardless kung ano sa man yung usapin ng gawin ni pananagutan. FPRRD. Ika pa, Actually, sobrang sobrang astig nga ng ng mga Duterte. Ang buong katotohanan. Diba? Kasi biruin nyo men, gumagawa na sila ng mga kakaiba, mga hindi kaaya-aya, hindi maganda, pero may supporters pa rin sila. Diba? Si Kitty Duterte, yung bunso. Wake and bake. Wake and bake ba yun? Yung parang mata niya is parang bogsa. Diba? Wala, fans pa rin siya. Yung lavish lifestyle ni Kitty Duterte. Diba? Pinoprotect ng mga fans niya kasi nakuha niya daw yun sa pag-affiliate yung sa TikTok. Like, sino maniniwala, di ba? Ang gara ng lifestyle mo, tapos nakuha mo lang yun sa lifestyle mo sa TikTok. I mean, nakuha mo lang yun sa pag-affiliate mo sa TikTok. Di ba? Sobrang labo ng na yun. Tapos malaman-laman natin yung mga evidence ni Trillanes. Itinuturo na pati si Kitty Duterte ay nakakatanggap ng pera galing sa mga in-chick na nag-aano ng drogas, di ba? So, kay Basti naman, ano bang issue ni Basti? Angas. Ay, hindi. Laktawan muna natin si Basti. Punta muna tayo kay Pulong. Di ba si Pulong, pumasok siya doon sa bar, tapos biglang nag-aano siya, ginaganyan niya ng knife yung ko doon. So, yeah, si Boy Libog ata yung term nila dyan. Pero, grabe, ano pa yun eh? I think kasagsagan ng election yun, pero nakuha niya pa rin manalo par. Like, what the heck? Diba? Ganyan yung ng mga DDS men. As long as Duterte ka, kahit anong ginagawa mo, papanalunin ka namin. Si Sara Duterte, harap-harapan, nakawan, 125 million in 11 days. $500 million, mahigit, naninakaw. Ano yung comment ng mga DDS? Gusto pa rin nila maging presidente. Diba? Solid yung suporta. Si FPRRD, yung war on drugs niya, yung AJK, crime against humanity, kung ano-ano pa man, yun, sinusuportahan pa rin nila. Sige, ganitohin na lang natin kasi sa mga DDS kasi, kabayanihan yung tawag nila sa ginawa ni FPRRD.
'Di ba? Kasi parang nga naman sa kanila, yung mga dikas ay salot sa lipunan at dapat talagang mawala bago pa man sila makapambiktima. So, sige, ibigay na natin sa kanila yan. Total, ganyan naman talaga sila eh. Like, yan yung pinapangatawanan nila magpahanggang ngayon. Ang di ko lang talaga maintindihan, itong pagnanakaw talaga ni Sara Duterte sa kaban ng bayan to the point na pino-point out pa rin. I mean, inaano pa rin nila. Okay pa rin sa kanila. 'Di ba? Like, ina-idolize pa rin nila. Gusto pa rin nila maging presidente. Like, can you imagine that? 125 million 11 days, tapos more than half billion na alleged na nanakaw. Tapos, iboboto nyo pa rin. Tsaka, sobrang overwhelming ng ebidensya to the point na yung vice president ayaw dumalo sa hearing niya. 'Di ba? Kay Pulong, yun, parang nang-aano siya, nang-aamba siya ng, knife doon sa taong, bugaws, 'di ba? So iba din 'yon. Yung kay Basti, ano ba yung kay Basti ha? Yung hindi si Basti pala is siya, parang napapansin ko kay Basti sobrang trying hard niya maging tatay niya. Dati hindi naman ganyan magsalita si Basti. Pero ngayon parang yung minimimik niya yung tatay niya. Like parang ganito magsalita pa na ayaw ko sa inyo. 'Di ba? Galit ako sa inyo. Parang gaganyan-ganyan, angas-angas, ginagaya-gaya niya. 'Di ba? Nag-aangas-angasan, tapos wala, tinatawag lang din siya ng mga tao na Barbie. Raulo. 'Di ba? So yun lang naman. I think yung isa sa pinaka-problema talaga dito is yung tao na tumitingin eh. 'Di ba? Tao na tumitingin sa mga politiko na kahit lantaran, 'di ba, yung mga kabulastugan is tinotolerate pa rin nila. Grabe si FPRRD, men. Grabe yung nagawa niya to the point talaga na kahit mga anak niya talaga eh, parang ayaw talagang bitawan ng mga DDS. Grabe, sobrang cringe ng ganun eh. 'Di ba? So anyways, hanggang dito na lang muna. Kung kayo, ano masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, sa yung araw, support nyo yan. Tapos, yun, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. So yeah, comment down below. Pag-usapan natin yan sa baba. Then yeah, that's it na lang muna. Sa yung araw, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe.